nagpapakilala, Ma'am Cecilia Beda. Sa mga panauhin po ngayong araw, magandang hapon po. Sa Pangulong Guro ng Paaralang Elementarya ng Prinsa, Ma'am Erlinda Ocampo. Sa Tagamasip Pampurok ng Kalawan, Ma'am Ginaline Freo. Sa SPTA President, sa kinatawan po ni Mayor Osen, sa mga magulang, sa mga guro, at sa mga batang nagsipagtapos ngayong araw, isang magandang hapon sa inyong lahat. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong maging bahagi ng isang napakahalagang yugto ng inyong buhay. Sa mga batang nagsipagtapos, hayaan ninyong simulan ko ang aking mensahe sa isang pagbati. Congratulations to all of you. Ngayong araw ay nagsipagtapos kayo, hindi lamang sa elementarya, kundi sa isang kabanata ng inyong buhay. Ang pagtatapos na ito ay bunga ng inyong pagsusumikap, pagtitiyaga at sakripisyo. Way back siguro mga 1999 to 2000, isa ako sa mga batang nakaupo dyan sa inyong harapan. Isa rin ako sa batang nangarap na ano kaya ang magiging kahihinatnan ng aking buhay after graduation ko ng grade 6. At after noon, dito rin ako nagsimulang maghubog ng iba't ibang mga karanasan. Dito ako nabuli din. Nabuli din ako dito. Parte rin yun ng ating kabataan, subalit hindi ako naging mahina. Dito lagi akong sinasabihan na, yan na yung taga-bundok. Kasi ang bahay namin ay malapit talaga sa bundok. Bago ako makapunta dito sa paaralang elementarya ng Prinsa, alam niyo ba na tumatawid pa ako ng ilog? Kapag sobrang laki ng ilog, hindi ko kinakayang tumawid, saan kami dumadaan, sa bayan kami dumadaan, napapalayo kami. So kapag sa bayan kami dumaan, malayo. Pero hindi ako pinanghinaan. Nagpatuloy ako ng pag-aaral. At sabi nga ni Ma'am Flores pa dati, ako ay na-awardan sa attendance, wala akong absent. Kahit gano'n ang aking kalayo ang aking bahay na pinagmumulan patungo sa paaralan ng Prinsa, ay hindi ko hinayaan na lumiban ako sapagkat naniniwala ako na napakahalaga ng edukasyon. Ang unang araw o ang sumunod na araw hanggang sa mabuno ko ang isang taong padruan, napakahalaga ng isang araw kung diliban. At dito rin ako natuto ng iba't ibang mga talento. Sa katunayan, wala na nga yung teacher ko dito ng grade 1, si Ma'am Delmar. Grade 2, si Ma'am Balgos, na napahapiyawan kami noon ni Ma'am Barreiro. And then grade 3, si Ma'am Flores, yung aking teacher dati, na ngayon ay Belda na. Nung grade 4, si Ma'am Barroso. And then nung grade 5, si Ma'am Francisco. And grade 6, si Ma'am Canyubas, na ngayon ay school head na din. Sobrang inspirasyon ko mga taong yan kung bakit narito ako sa inyong harapan ngayon. At hayaan nyo ngayong araw ay panibagong mundo ng pag-aaral at puno ng habon ang inyong harapin. Hindi lamang dito nagtatapos ang inyong pag-aaral. Subalit nakaharap kayo sa mundo na puno ng oportunidad. Huwag kayong matakot, harapin ang mga pagsubok dahil ang mga ito ay bahagi ng ating pag-unlad at tagumpay. Nais kong ipaalala sa inyo ang halaga ng edukasyon at patuloy na pagkatuto. Ang pagtatapos na ito hindi lamang nangangahulugan. Natapos na kayo ngayon, subalit nagsisimula pa lamang. Magpatuloy kayo hanggang sa matupad ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Patuloy matuto sa bawat araw, sa bawat karanasan, at bawat tao na ating nakakasama. Graduates, pwede ko ba kayong tanungin? Sino dito gusto maging teacher? Wala na. Ma'am Madel, wala na gusto maging teacher. Ma'am Preo, wala na kung gusto maging teacher. Okay, sino dito gusto maging engineer? Meron tumaas sa isa. Sino dito gusto maging doctor? Ayan, madami. May pag-asa kasi Ma'am Madel pag doktor. Sino dito gusto maging seaman? Ayan, meron din. So yan, gaano kaya ninyo pangahawakan ng inyong pangarap? Ang tanong ko ngayon, gaano ba kayo magiging matatag para matupad ang inyong mga pangarap? Well, kayo ang sasagot niyan. Kaya nasa inyo ang pagdidesisyon kung paano nyo matutupad ang inyong pangarap sa tulong at gabay ng inyong mga magulang. Once again, graduates, palakpakan nyo ang inyong mga magulang. Yan. At sabihin mo sa katabi mo, ngayon pa lang binabati na kita. Yan. Salamat, graduates.
Hayaan niyo akong magbigay inspirasyon at sana ay maging inspirasyon ako sa inyo sa pagkukwento ng aking mga pinagdaanan at karanasan sa buhay bago ko marating ang buhay na kinatatayuan ko ngayon. Minsan, naging isa ako sa mga batang nakaupo dyan sa inyong harapan. Dito sa paaralang elementary ng Prinsa ako unang nangarap, natutong bumasa, natutong sumulat, magkaroon ng magandang asal sa gabay ng aking magulang at mga masisipag na guro na walang sawa at hindi nakikitaan ng pagod upang kami ay turuan. Katulad ninyo, ako ay isang tipikal na batang mag-aaral. Hindi ako ganun katalino. Okay? So, pero, aminado ako masipag ako mag-aral. Pero talagang hindi lang talaga ako na-awardan na kagaya ni naman Madel noon. Talagang mga first honor, second honor, third honor. Noon kasi yung panahon namin, first, second, third, ganun lang. Hindi kagaya ngayon na nakakuha ka ng 90 average, 90 to 94, magiging with honors ka. Okay? Noong panahon namin, tatlo lang, top 3 lang. So, hindi ako nabigyan ng pagkakataon na ma-awardan ako dito ng ganong award. Pero, diretso pa rin. Kasi, sabi nga nila, your grade doesn't define you. Okay? Hindi nangangahulugan, hindi ka nagkamit na mataas na karangalan, hindi ka magtatagumpay sa buhay. Pwede ka rin magtagumpay sa buhay. At sabi ko nga kanina, nasa desisyon mo kung paano ka magtatagumpay. Halos 6 na taon akong bakante. So, after ko ng graduation ng grade 6, bakante ako ng 1 taon. Hindi agad ako nakapag-aral. Bakit? Sobrang hirap ng buhay. That time, may bayad. May binabayaran kami. Bagamat daan lang naman yung binabayaran, hundreds lang, hindi afford ng aking mga magulang. Sapagkat 5 kami. Okay? Ang ginawa ko, nag-giveaway ako sa ibang kong mga kapatid. After graduation ko ng grade 6, hindi agad ako nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral agad. And then, 1 taon akong bakante, then nag-high school na ako. After nun, nag-aral ako sa pampublikong paaralan ng Dayap National High School. Pagkatapos nun, hindi ulit ako nakapagpatuloy ng kolehiyo. So napakadami kong pagtigil na naganap sa akin nun. After graduation ng high school, halos 6 na taon, hindi ako nakapag-aral. Ano ginawa ko sa loob ng 6 na taon? Nagtrabaho ako. Kasi para makatulong ako sa aking mga magulang. 17 years old pa lang, nakapagtrabaho na ako sa Jollibee. Subalit hindi ako tumagal sa Jollibee. And then, nung naka-18 na ako, yan, pinasok ko ang mundo ng pabrika. So, yun yung ikukwento ko sa inyo. Yan.